Around 6 PM na nga nang makapag-check-in kami ng hotel kahapon, and ang ginawa lang namin is nag-dinner kami and nagpahinga na rin. At today ang unang araw ng gala namin mga mare, dahil nga maaga-aga kaming natulog, maaga-aga rin kaming nagising. Hello mga mare! This is Mommy Jelay with another mini vlog. At sa unang araw nga ng gala namin, unang-una namin pupuntahan yung Universal Studios Singapore. Pero dahil around 10 AM pa naman magbubukas yun, nagyaya nga ako kay Daddy na pumunta nga kami sa may Chinatown Complex, isang hawker center kung saan maraming kumakain. Napakarami naming natikman na pagkain doon mga mare, pero hindi ko na iisa-isahin sa inyo dahil mauubos ang oras nating pareho. Actually, yung mga tinry naming pagkain ay yung mga nire-recommend lang din ng mga nanggaling na dito. May mga masasarap, meron din namang hindi patok sa aming panglasa, pero hindi ko na yun iisa-isahin mga mare dahil hindi naman tayo food critic, baka mabash pa. And ang number one way of transportation nga pala dito mga mare is yung train system nila. And in fairness, napakadali lang din sundin ng train system nila at hindi nakakalito. Basta ba marunong ka magbasa, hindi ka naman maliligaw. Pero syempre mga mare, gumagamit pa rin kami ng Google Maps para alam namin kung saan train station kami pupunta. Ito ang si Aizen, bukod sa excited siya sumakay ng eroplano, mas excited nga siyang sumakay ng train kasi sa lahat ng vehicles, train talaga yung favorite niya. Sabi niya nga sa akin, picture ko daw siya dito sa may Ironman mga mare, pero tignan nyo naman yung mukha, galit na galit, parang gustong anyway, dito nga pala kami sa may Vivo Station, sasakay ng Sentosa Express. Eto namang monorail na to, papunta nga sa Universal Studios. Malit lang yung train na yon mga mare, hindi na ako masyado nakapag-video kasi overcrowded talaga kami at hindi na nga kami makahinga sa sobrang daming pasahero. Una na nga rin bumungad sa amin yung Universal Studios Globe. Syempre, hindi ka nakapunta ng Universal Studios kung wala kang picture. Weekdays nga ang punta namin dito ng Wednesday. Ang expect ko walang masyadong tao, pero grabe, napakarami pa ring tao ngayon. Nataon daw kasi yung parang children's holiday nila dito mga mare, kaya naman marami pa ring mga magulang ang dinala yung mga anak nila dito, kaya punong-puno pa rin ng Universal Studios at mahaba ang pila. Sa pagpasok nga namin, nadaanan namin yung characters ng Despicable Me at sa Sesame Street, pero hindi na kami nagpa-picture dahil napakahaba ng linya, magpa-picture lang sa kanila. Inuna na lang namin sumakay ng rides mga maret dahil una nga namin nakita itong Transformers at isa talaga daw to sa pinakamagandang rides sa may Universal Studios, kaya naman eto yung priority namin. Pero grabe, pagpasok namin nakala ko walang masyadong pila, pero napakarami na palang nakapila sa loob, so nagantay din kami ng isang oras. Sa tinagal-tagal ng isang oras, hindi na rin talaga namin mapigilang mainip etong si Aizen. Buti na lang talaga at may mga interactive na pwedeng kalikutin etong si Aizen habang nakapila kami. After around 50 minutes mga mare, eto na nga yung turn namin. Nagbigay sila ng 3D glasses para sa aming tatlo na yan. Bawal mag-video sa loob, kaya hindi na rin ako nakapag-video, paglabas na lang namin. Grabe, nakakaisang ride pa lang kami, pero ang sakit na ng mga paa namin mga mare, kaya naman nagpalit na ako ng tsinelas. Grabe pala itong Transformer ride mga mare, para ka talagang nasa movie and nakakahulog talaga ng puso and sobrang nakakatakot. Maghahalo talaga yung takot at kaba kapag sumakay ka dito sa ride na ito mga mare. Kung ako nga natakot, paano pa kaya si Aizen? Alam niyo ba mga mare, sa kalagitnaan ng race, nakita ko talaga na paiyak na sa sobrang takot si Aizen, kaya naman ang ginawa namin tinanggal na lang namin yung 3D glass niya. First time umiyak ni Aizen ng bongga dahil sa takot, kaya naman kaming dalawa ni Daddy sa kalagitnaan ng ride, kinabahan na rin kami para sa kanya, pero wala namang kaming magawa at hindi namin may papasta. And alam niyo ba, pagkatapos noon mga mare, natakot talaga si Aizen at ayaw niya nang sumakay ng ride uli. Kahit anong pilit namin, kahit yung pangbatang rides lang, ayaw niya talagang sakyan, kaya naman ang ginawa namin is naglakad-lakad na muna kami at naganap na rin kami ng makakainan dahil lunchtime na yan. Tamang-tama nga lang na kumain muna kami para makalimutan sana ni Aizen yung naging experience niya mga mare. Parang na-trauma talaga yung bata, naawa naman kami sa kanya, kaya magpapahinga muna kami. Sa paglalakad-lakad namin, dito nga kami napadpad sa may dinosaur team na restaurant. Naganap talaga kami ng makakainan na air condition mga mare, kasi grabe talaga, sobrang init sa labas, daig pa sa Pilipinas. And sakto naman dito sa napuntahan naming restaurant, marami pang space at malamig din yung restaurant nila, kaya nakapagpahinga kami habang kumakain. Chicken nuggets and rice nga pala yung kay Aizen. Eto naman yung sa akin, roasted chicken and laksa noodles naman with crab, yung in-order ni Daddy para sa kanya. Isa lang masasabi ko sa mga pagkain dito sa may Universal Studios mga mare, nako, napakamahal. Every time nga nagagastos kami ng pangkain dito mga mare, talaga naman nagko-convert kami ni Daddy, and talagang masasabi namin ang mahal-mahal ng meal nila dito. Bukod sa mahal na sa mismong Singapore, nasa loob pa kami ng Universal Studios, kaya naman mas lalong mahal yung mga bilihin dito. Pagkatapos namin kumain mga mare, grabe yung Yamashita ni Aizen, sobrang dami, tumagos na nga sa pants niya, kaya kinailangan naming
palitan yung jumper Buti niya. Na lang at may dala akong extra mga mare, pero hindi ko in-expect. Grabe, sobrang dami ng nilabas niya. Buti na nga lang yung mga family room or yung mga PWD na CR nila dito may mga bidet mga mare. Kaya naman ayan, porda kusot nga ako ng kanyang jumper na Pinabilad ko na nga lang yung jumper niya dito sa may bato habang nag-aantay kami. And after naman noon, nagpa siya na nga kaming sumakay sana ng aming susunod na ride. Sa mga oras na yan, sobrang tirik na talaga yung araw mga mare. And sinaktuhan pa ni Aizen, nakatulog siya kahit sobrang init. Nagpapaalinsangan pa nga sa kanya yung blue niya, pero wala, hindi naman namin makukuha sa kanya yun at magigising siya. Naganap na lang kami ng pwede naming mapagstayan mga mare. At dito nga kami sa tabi ng souvenir shop, napadpad at medyo malamig-lamig dito. Grabe yung init ng panahon mga mare. Buti na lang talaga naisalba kami nitong aming portable na mini fan. Ang tagal malobat at ang lakas din ng hangin. Kahit nakabalot ng makapal na blanket itong si Aizen hindi siya pinawisan mga mare at napahaba nga ang tulog niya. Kaya naman kami ni Daddy nabaliw na nga kakaantay na magising siya. Magpa 5 PM na nga niya nung magising siya mga mare, and nakasakay pa kami ng isang ride, yung Far Far Away about Shrek and Fiona. Okay naman kay Aizen yun mga mare, dahil 3D show lang naman yun. Kaya naman yung isang oras namin na natitira, gusto nga sana naming sulutin sa mga rides na magaganda. Pero wala mga mare, ayaw na ngang sumakay ni Aizen, na trauma talaga siya dun sa unang ride na pinuntahan namin, yung Transformer. Kahit anong pagkukumbinsi talaga, ginawa na naming dalawa ni Daddy para lang sana masulit yung binayad namin syempre, pero wala, ayaw talaga ni Aizen. Kaya naman kahit medyo nangihinayang kami sa binayad namin, sinulit na lang namin sa pagpipicture-picture taking dahil wala naman kaming ibang magagawa kundi sundin ito. 30 minutes na lang at magsasara na nga yung Universal Studios, at kahit gustuhin man namin magpa-picture dun sa mga characters, napakahaba na nga ng pila and may cut-off na sila. Pa doon, wala rin sa mood itong batang Koreano dahil halos kakagising lang niya. Kaya naman kaming dalawa ni Daddy nag-picture-picture na lang dito sa may Gedli. Pagkatapos namin sa may Universal Studios, bumalik na rin kami sa may Vivo Station, and every station na napupuntahan namin mga mare, yung taas niya mall na talaga at marami ng kainan. Kaya naman dito na lang kami nagpasyang kumain ng dinner. Nasa video na kung ano yung mga kinain namin mga mare, hindi ko ma-pronounce, pero hindi ko masyadong nagustuhan yung mga yan. Parang 6 out of 10 lang. Alam mo yun, gutom ka lang, makakain mo, pero hindi ka masasarapan talaga ng bonggang-bongga. Itong drinks lang ng coffee tea ang mga mare yung na-enjoy ko dito, pati nga yung kay Daddy, ako na yung nakaubos. Buti naman at masarap naman yung na-order ni Daddy mga mare, kaya okay na rin yun. Abangan nyo pa yung mga susunod na vlogs namin. Bye!